Okay na yan, mano. Ba, nagpamerienda pa si inay, oh. Ano yan, ma? Aba, halo-halo nga. Meron pa. Ang papalitan natin, Ashley. Ito. Hindi na. Ito. Oo. Ito yung grabe talaga ang tinik. Suka. Ouch! Sabi na eh. Utos ni inay, itrim natin ng suha. Yan. Sunod tayo kay mother. Anong gusto ni mother? Itrim natin. Kaso mo ay teka, dahil pa naman tinik to suha na to. Ay, teka, baka mahawakan ko eh. Patay na ba ito? Aray, ay patay na rin pala to eh. Hindi ko na, ang daming tinik na maliliit. Galing. Ubas ang natrim ko. Marami na rin palang tangkay ng ubas ang ano dito ang namatay. Itrim na rin at malinis tong ano pinaka suha. Ay. Ito matinik. Suha talaga. Itong suha ni mother na to, matagal na to eh, matanda na pero hindi pa nagbibigay ng bunga. Pero yung ibang dalawang kasabay niya rito nagbigay na ng bunga. Kaya nga lang ay hindi namin napakinabangan din. Minsan kasi yung tulad nito malapit sa bakod, nawawala na lang mga pinagtitripan ng mga bata sa labas. Hindi ata pwede dito matrim ang suha. Kailangan sa taas. Mukhang aakyat ako sa bubong nito. Kahit anong gawin ko kasi dito ay hindi po pwede. Maiksi na yung hagdan. Hindi naman pwedeng tumapak sa suha. Grabe ang tinik. Andun lahat nakasampa sa bubong yung suha ang pinapatrim nila. So kaya maya akitin natin yan. Gawa natin ang paraan, hindi pwede dito matrim. Nakakit ako sa bubong. Grabe na nga pala. Tapos kuryente na to. Tayo. Mahirap ay mag-slide ako dito na ako sa bubong baka hindi nyo ako nakikita, malamang parang hindi nyo ako makikita at natatakpan na ako nitong yero tsaka nitong dahon. Makikita nyo na lang ito mamaya, gagalaw na itong mga dahon at unti-unti natin ititrim. Dahan-dahanin na lang natin itrim at baka ako'y dumausdos pababa. Medyo madulas kahit sabihin natin nakasapatos ako, hindi natin maiwasan baka dumulas ako, mag-skid ako, dumiretso ako dito sa wire ng kuryente. Yung abot ko lang titirahin natin dito may trim. Itong area mismo nito ng suha. Dati meron na rin suha at meron na rin ditong Indian tree, magkatabi sila. Yung Indian tree, yan dyan mismo, ilalagyan ko siya ng star sa tuktok. Kung yung Indian tree ay nabulok at namatay na, yung pinutol namin nila Kongkong noon, ay ni Allen pala, si Allen pala kasama ko nagputol noon. Yun yung Indian tree. Ilalagyan din namin ng Christmas light yun, tsaka mga stars. Okay, ito, paunti-unti na. Halo-halong dahon na pala nandito sa taas. Merong ubas, suha. Ito, ang inuuna ko muna
i-trim yung ano, yung mga nag-wild na dahon ng ubas. Tsaka itong maliliit na dahon lang ng suha na kaya kong abutin. Tsaka ko na targetin yung pinaka main tangkay niya. Linisin ko na muna yung mga dahon-dahon ng suha at ubas dito. Basta ang sabi ni Mother, lahat ng tangkay daw na pumatong dito sa yero ay putulin. Ngayon, pagka dito nag-aalangan na ako dito makalilipat ako doon sa kabilang bubong sa baba. Medyo delikado, madulas. Baka tayo'y dumaustos. Yan, tulad yan. Tapos yung aking pangkat ay hindi naman napaka-purol. Kumbaga, hindi naglalak, naglolo ko na. Kailangan ng palitan. Meron naman dong pangkat sa baba, mga bago. Pero, iba pa rin tong ginagamit ko kayang pumutol na kasing kapal ng ng pentel pen, kaya niya putulin. Hindi tulad ng bago sa baba, para lang siya gunting ba, hindi naglalak. Ordinary lang na pamputol ng mga trim, yung siguro mga bulaklak lang, yung mga pang halaman lang na malalambot yung tangkay. Parang doon lang gamit yung bago na yung pangputol ng mga tangkay, yung gunting ba na bago. Hindi siya ganun ka-powerful tulad na itong ginagamit ko. Marami na rin patay talagang tangkay ng ubas. Pero okay lang, ay titrim ko talaga itong mga ubas para magkaroon na ng mga bagong shoots. Kasi parang hindi na sila mataba pagka namunga. Okay, yung mga dahon niya parang hindi na ganun kasigla. Kailangan magbago ng mga tangkay. Grabe talaga ang tinik ng suha. Ouch! Sabi na Yan na siguro ito, Mother. Yan lang, wala si Mother. Okay na yan, ba, nagpamerienda pa si Inay Ano yan, Aba, halo-halo nga. Meron pa palang halo-halo, December na. Si Kika hindi kakain yan. Masama ang pakiramdam ito, papalitan daw natin ng Boys Coil. Ito. Kakanta. Oo, okay lang yan. Kaya na ko nga ako. Hinihintay ko nga kanina. Ako baka magpunta kayo. Nagpunta kami dun sa farm. Si Papa po kasi. Hala, nakisiyan na. Ako po lang may kasalanan na kayo. Wala, galing pa ako ng puno. Ayan, ito. Kasi yung tanim mo doon, may bago na namang inarendahan pala yan to sila kayo. Ayan, okay, ito. Ito yung Boys Coil. Sandali lang to. Sandali lang, wait. Bakit? Bigla siya linagda. Wait lang. Okay, ito ang unahin natin ito nga ba? Teka, tanong natin. Papalit tayo ng Boys Coil alin kaya dito? Ang papalitan natin, Ashley, ito. Opo, yan po yung mga nakabayan. Yan po hindi na. Hindi na. Ito. Ano lang yan pang charot-charot lang. Oo. Ito yung ating ito, papalitan natin ng Boys Coil. So, ito sira ito. Hindi naman. Papalitan lang. Anong nabili mong Boys Coil? Ayan, ito Kung meron kayong mic na maganda ang style pero hindi naman maganda ang audio pagka kumakanta na kayo, mukhang hindi natural ang tunog, ito, pwede nyo palitan ng Voice Coil. Maraming klase ng Voice Coil pero ang isa sa magandang Voice Coil na nabibili sa online ay yung Shure yung brand.
SHURE. Yun talaga ang magagandang voice coil na mic. Ito yung pinaka voice coil niya. Ano lang assembly na siya tanggalin mo lang yung dati, salpak mo lang itong isa. Maganda siya, palitin lang. Dalawang hinang lang ng wire. Okay na, salpak na ulit. Parehas lang. Pero mas Nakadikit eh. siguro ng isa. Simple lang naman siya, hinahatak lang pataas. Yun nga lang, may konting dikit siya. Dahan-dahan lang at baka mabunot dun mismo sa kanyang PC board sa loob. Mas malakas ang pick up ng isa, no? Alin? Yun yung bago, yung binili niya. Hindi ko rin alam, pero yung magandang ganitong voice call, actually, yung tawag nito, Shure. Oo, Shure ang pinakamaganda. Ganito rin, may nabibili rin, Shure. Shure ang pinakamagandang voice coil. Hindi naman. Kasi alam mo na. Subok na nila. Yun, di mas maganda. Mas maganda kung talagang tested na nila. Kaya yun yung binili ko. Oo. Kung mapapakanta ka na kaya. Maniwala ka dyan, di marunong. Ganda. Wala ata sila nanay. Andyan, papahinga. Kagagaling lang namin ng farm. Ah, Ko nga kako. Mahirap ang hiwa dito. ibig sabihin, hindi inoperante. Oo, tinatanggal yung ubali yun. Ah, ganon. Para hindi mo Akala ko ini-inject lang. Itatry kong i-open kung tatanggal yung ubali yun. pwede ko siyang i-direct na ihinang doon sa PC board. Pero kung mahirap tanggalin yung PC board, pwede naman putulin na itong pinaka voice coil wire at iduktong ko naman yung bagong voice coil na ikakabit. Pero syempre pagka dinuktong to, dapat yun talagang magandang pagkakaduktong. Kaya ang gagawin ko ay aking hihinangin at babalutin ko na lang ng shrinkable tube para hindi magkadikit-dikit doon sa loob. Bata pa lang, okay lang. Basta wala pang 3 kilos yun nga, 3,000. Dapat bago umabot ng 3 o 2 o 3. Basta ganun eh. Kailan ba natin yung dati na, no? Alin? Parang Kung wala siyang 3 kilo. Ito ang mahirap dito, no? Hindi ko mailabas yung board gawa ng nakadikit siya. Yung pinaka-board nakadikit dito sa may pinaka-tube ng mic. Kaya hindi ko mailabas yung board. Malamang sa malamang ay akin na lang puputulin yung wire nito at ihinang na lang yung panibagong wire doon sa wire na pinagputulan ko dito sa may mic na ito. So, kaya meron tong PC board gawa ng may built-in na to, wireless mic. Kaya, andun yung board niya sa loob, meron siyang RF na board sa loob. So ito, no choice tayo at ating babalatan na yung wire at wire to wire na lang. Hindi na tayo tatanggal pa ng PC board netong mic. Kasi nakadikit nga, mahihirapan pa tayo at baka matagalan pa yung trabaho. Ito, sandali lang naman to, hinang shrinkable tube. Okay na, pwede na. Close na lang ulit. Oo, dito ako nag-ano eh. yung amplifier namin na sumakot. Oo, nangyari. Ay, yung... Ano ilaw? Yung sa solar mo? Ayun nga pala, hindi ko pa pala nalagyan ng bibigyan kita, sabi ko, di ba? Kumukurap-kurap. Pero minsan naman pag ginabaho na, nag-charge ako ng spray, ng laking bagay din. Ito, anong kinabit niya to? Ang bill namin is 1,400.
Hindi. Pero dati, Nasa 3 kami. Pag nag-aircon ka, abot ka ng mga 6-7. Araw-araw yun, may aircon pa yun. Nag-aircon pa ako ng hapon. No? ano, magagawa tayo, no? Magagawa yung karahay. Yan, ito. Napasukan ko na rin ng shrinkable tube. Kung nakikita nyo kanina yung parang sky blue na yun. Hindi Parang, naman. tube lang yan, yung sky blue na yan. Yan yung pinaka-shrinkable tube niya. Tinatanong niya At atin na, imbis na gumamit tayo ng electrical tape, Oo. mas maganda na to. Yan. Iinit lang natin yan. Yun, insulated na siya. Yan, ganyan siya. Mas maba ng kaunti, mas maganda kasi para merong tibay yung pinakaduktungan niya kesa dun sa maiksi lang, masyadong stress yung pinakaduktungan. So yun na, konting init lang. Yan, pwede na ulit yan. Tapos yung kabila na lang yung ating hihinangin ulit. Ganon din, same procedure. Hinang, tapos init. Okay, insulated na ulit. doon na lang dinadala. Laki ng ano nun ah. Upa dun ah. Oo. Malaki naman ang kinikita nila. Isang upuan lang, diba? Si Ana nga, ano yung pinagawa ni Ana, diba? Ang uncle niya na yun, ha? Magkano? 3,000. Hindi, baka naman may piyesang binili. LCD to. Oh, eh mahal. Oo, yun yan, sabi na, pag pinagawa pa ko sa iba, mga 10, ganyan. Mahal. Mahal na yun. Ay, mura na. Dahil yung LCD na. Yung labor pa, wala. Yung ano, yung kay ano, magkano ba dati? 8,000 no, kay Jack Jack. LCD, di ba? Oh, iPhone niya. Oo. 8. Dito naman sa bayan mo. Kasi uncle niya na yun. no? Mura na yun. Ang binayaran niya lang dun, LCD lang. Yun yan. Ano yun, bigla na lang nag-shutdown. Ah, Shutdown, tapos nag-glitch na po siya. Yun ang ano ngayon ng cellphone, parang ano yun? Grabe ngayon ang Hindi niya naman cellphone. nabagsakin niya, Nana. Yung kay Dex, ang magaling. Na ganyan. Alam mo yung engineer na isa ni Mrs. Jo, di Hmm. ba? Yung kinukwento ko sa'yo, di ba? Nagpadala rin dito yung NGA. Kay ano, kay brother mo, Ah, di ba? naganag. Basta lang yung pino. So ayan, nahinang na natin at naidikit na yung pinaka-wire, nabalutan ng shrinkable tube. Iko-close natin. Siguraduhin lang na pagka kinulos na itong pinaka-cover ng mic, ay hindi tutukod dito mismo sa kanyang cover, no? Yung ibig kong sabihin, yung pinakabagong voice coil natin ay hindi tutukod dyan sa pinaka parang screen ng mic. Yung kulay silver na yan. Magaling ka daw, eh. Hindi gumagana. Yung microwave ko ba yun? Ah, nagawa na may micro. Ay, ayaw nga pala. Napalitan pala natin yung microwave. Matagal na hindi mo Mandal din. So, ayan. Nakagawa na tayo ng isa. Nakabit natin ng voice coil. Ganun lang kasimple, no? Kahit sino pwedeng magkabit ng voice coil. Hinang lang naman, dalawang wire. Siya yung gumawa. Ganun lang kasimple. Bunot, tapos kabit. Okay. Siya yung gumawa, no? Tingnan mo pag ano, pag namasyal. Oo nga. Kasi pag makikita mo yung voice niya, Parang may ground siya minsan tita eh. Hindi ko alam kung dahil sa mga nakasaksak lang. Ah, baka nga. Minsan tinatagal ko mo. Sayang no, hindi mo dala yung receiver, no? Natesana natin. Okay, testing na lang to doon. Isa, one down. Next natin tong isa. Same procedure din naman. Buksan natin, pa-counterclockwise yung screen na yan. Tapos, bunutin natin dahan-dahan yung pinaka voice coil niya, yung stock voice coil niya.
Nakadikit din minsan. Ito buti hindi gaanong nakadikit. Ayan. Puputulin na lang natin yung wire. Tapos at i-connect na lang natin ng wire to wire. Kasi color coded naman siya. Red and black. So huwag niyo lang pagbabalik-tarin yung pinaka color coding niya. No? Kasi minsan pagka nagkabaliktad ka ng color code niya at pinagbaliktad mo, maaaring ang maging labas ng audio niya ay payat. Ibig ko sabihin, payat, hindi natural na boses, parang gano'n ang mangyayari. Hindi maganda ang kalalabasan ng tunog. Hindi pa ako natutulog na. Galing kang trabaho? Pa? Galing ka ng trabaho? Hindi po. Wala siyang trabaho ngayon. Wala. Nag-resign na. Nag-resign ka na? Ako, sa January pa lang ako ulit Trabaho ulit. pahinga muna. Nakakagod eh. Oo. Yung Pag may Ilaw, pag nag-resign. Oo. sensor. Lahat automatic nga, parang sa'yo yan eh. Ha? Ang mukha lang na sa'yo yan eh. Ito pong Ay, yung binibenta ni Parang Dex na solar, saan galing yun? Oh. Ang traffic kanina sa bayan, grabe. mas okay na to kaysa sa mga GoPro na dito. Oh, stabilization nito. Grabe kahit maganda. Oh, Magkano yung isang dati. Yung CCTV na sinasabi nila doon. Lagay ako kaya doon. Kung wala naman internet, pwede yun. Meron ganun. Oo. Meron din pwede rin yun. Pwede rin magkaroon ng internet yun. Gamit may SIM card ang cellphone. Ay, ang camera. Loloadan mo lang. Kunyari, merong namang load na for 1 week. Yung mga data para magkaka-data yung CCTV. Alagyan mo ng SIM card. Ano mas maganda dito? Yung mga naka-monitor na talaga siya or yung ganito lang? Pareho naman siya, monitor mo din naman yan sa cellphone niya. Hindi po kasi kapag, di ba, kapag dun sa naka-monitor siya, naka-auto recording talaga Mhm. siya, Oo. meron siyang hard disk. Mas maganda yung sinasabi mong merong yung mga terabyte, may mga memory. Ang advantage nun, paluin man yung camera mo, nakawin man yung camera mo, ay yung memory mo nasa loob ng bahay. Yun nga din po yung Andi tulad nito, may mga ganyang camera na pag pinalo, kinuha ang CCTV, damay pati yung mo. Kung sa bukid, gusto ko magkaroon. Kaya yung kinakabit yung mga ganyan talagang mataas. Sa mataas talaga. Yung hindi maaabot. Lagayan ko yan. Pwede yun. May nabibili nung ganun lakay. Lalagyan mo ng SIM card, papaloadan mo lang. Parang nabibili lang na nilalagay lang sa... Oo, mga ganyan. Kahit pang outdoor, meron nun. Siyempre, kahit gusto nyo tignan yung mga manok. Oo, nakikita mo. Pwede mo. Pwede monitor mo talaga. Pwede. Anong magandang speaker dito? Naku, pagdating sa speaker, maraming magandang speaker. Yung pang ano lang talaga, yung affordable pero ano na. Para saan gagamitin yung speaker? Joke, ganon, sa sound. Sa mga sound. Yung tulad ng karaoke, meron ng mic. Hindi po dito yung mga stand. Ay, nako, marami. Ang ko dyan, yung bala kong bilhin nun title nito, yung Kevlar. Kevlar. Number 1 yan, Kevlar. Kevlar. Talaga the best yun. Mga magkano
Kasi yung speaker lang niya, no? Aabot ka na ata ng 2 speaker no now. Ilang watts ba yun? Nasa ano na? 16,000, 2 speaker. Pinakita ko dito, 20,000 nga eh. Oo, Dalawang speaker lang. Kevlar. Isa lang yun. Dalawa. Walang baterya ito ha, Ashley, no? Wala. Hindi may ilaw. Wala po. Ayan, so nadaan sa kwento, natapos na yung ginagawa natin. Tapos na. Testing mo na lang doon, lakay, para pag ano, masubukan agad. Okay lang yan. Ano bang ano eh. Ano na? Dito na lang to. Ay, saan ba to? Nag-aayos. Ha? Dun sa, ano, Oh. sa mga sounds dun sa bahay. Oh, ayan. Tapos, ayan, ang magandang... Ayan yung tatay, oh. Kamukha pa ng tatay. Ay, hindi po. Kaiba. Ayaw aminin. Ayaw talaga eh. Walang yung mga bata na to. Ate, Ulay na lang ng tatay. Yung bunso ko yung kamukha. salamat. Sige, Jo. Oo. Yan, test mo, ah. Ate, salamat. Ulay na lang kung ayaw. Walang yung mga yan. Ayaw nilang aminin eh. Kaya pag may nakikita, totoo ba tatay yan? Ay, ito pala yung sinasabi ni MM. Oh, yan. Si Bambi. Sabi kasi niya sa akin, Bumblebee. bakit daw nandun yung motor ni Papa? Ah. Yung brother. Oo. Sino ba? Sabi ko, hindi ko alam. O, taga dito lang siya eh. Ito, dito sa kutasok dito. Taga dyan lang, sa mga Benson po. Benson, sa kanto. Oo, di ba? Di ba ito sa Kaibigan kanto? mo? Oo. Kaya kilala niya yung motor, nag-iisa motor. Mag-vlog na din kami dito. Oo, try nyo. Oo, sige, lakay. Oo, sige, Ashley. Oo. Ayun. Natapos natin yung mic. Nagpalit lang ng voice coil. Yung voice coil yun na. Tested na raw nila. Maganda ang tunog yung voice coil na yun. Kaya yun. Pero ako yung tested ko talaga ang voice coil, yung Shure. Shure ang tatak. S-H-U-R-E. Yun. So, ayan. Ito. Lipit muna tayo ng gamit. Ayan. Okay. Tama-tama nung natapos din namin yung gawa ni Mother dito. Yung suha niya. Pinatrim niya. Dilim. Okay.